Galang-galang na Presidente Ferdinand Marcos sa inyong pagdalaw dito sa probinsya ng Davao Oriental, 10 ng ating mga cabinet secretary and other national agencies. Good afternoon po. In behalf po of the people of Tarragona, we wish to extend our heartfelt gratitude po for you po and for our agencies na nandito for the immediate response, especially po for DSWD and with the rest of the attached agencies. Maraming salamat po talaga. Hindi po nahirapan kami sa local government because of the intervention. Mga mayor ng Davao Oriental at gobernador sa Baluarte ng mga DDS, nilunok ang pride, nagpakumbabang nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. At ano ito? Totoo ba? 80% daw ng majority ng mga Pilipino sinasabing best president daw ang Pangulo. Halika, atin itong pag-usapan Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto, good news mga babayan. Ako, si Marcos Jr. daw po ay 80% ng mga Pilipino ay nagsasabi ng best president in the Philippines, itong si BBM. My goodness! So, ang pangalawang pag-uusapan, no, ang mga DDS, sa mga mayors, governors sa Davao ay bumaligtad na. Nako, pinuri itong si BBM, no? Galing. Ito po ang good news natin mga babayan. So ito pag-uusapan natin. Bago ang lahat mga babayan, isang like naman muna dyan. At kung magustuhan mo itong vlog na to, huwag kang aalis, dyan ka lang. Baka mag-message ka na naman ng fake news na naman. Panoorin mo muna yung video hanggang sa dulo kasi napakaganda na to. Hindi lang naman ng pag-uusapan natin about dito kay BBM sa mga ganyang kapalpakan. Good news naman pag-uusapan natin. Tapos mamaya hihingihan kita ng komento kung ang video na to ay okay ba sa'yo. Kung sasabihin mo ba, sige, si BBM ay best president. Okay, simulan nito mga babayan. Let's go. So ayun mga babayan, mamaya panood ko sa inyo yung video. So yun nga po mga kababayan, sa Davao ay nagpunta po doon si Bongbong Marcos, no? Nagbigay po siya ng tulong doon at nagpasalamat po ang mga mayors, governors, kung sino-sino po man, kapitan, barangay tanod, di ba? Kasi nga po, syempre kailangan naman din na magpunta doon ang Pangulo. Siyempre, pag mga disaster ay dapat ay nangunguna rin talaga ang Pangulo. Alangan naman yung si BP lang ang tutulong. Siyempre, karapatan talaga ng Pangulo yan. At sabi, mga babayan, nung iba ay hindi kayang pumunta ni BBM doon sa Davao kasi Baluarte ng Duterte, baka makuyog siya. So, siyempre mga babayan, hindi naman ganoon ang mga tao doon. Kayo lang naman ang nagsasabi niyan. Yung mga tanso vlogger lang naman ang nagsasabi ng gayaan na kayo ay kukuyugin. No, siyempre, makita nyo naman mga babayan, tumulong po si Bongbong Marcos doon. Sa kabila ng pagtulong doon sa Davao, alangan naman yung mga governors, mayors ay hindi magpapasalamat sa Pangulo. Nakakabastos naman yan. Alam naman natin mga babayan na kailangan ng tulong sa mga babayan natin na mga nasa lanta ng lindol. Nako, Diyos ko, nakita nyo naman na grabing ang dami pong napinsala na mga ari-arian ng mga kababayan natin. So ito yung ating pag-uusapan. So tama lang ba mga kababayan na magpasalamat ang mga mayors, governors, no, barangay tanod, kapitan dito sa Pangulong si Marcos Jr.? Komento ko sa inyo, di ba? Hindi naman bastos yung mga taga Davao, di ba? Siyempre mga kababayan, ang pagiging isang Pilipino, no, pagka merong nagbigay ng tulong, pinapasalamatan kahit hindi presidente. Di ba? Yun. Hindi porke na nagpasalamat, no, sa aking opinion hindi porke nagpasalamat ay bumaliktad na sa Duterte itong mga mayors na to. Siyempre, kailangan ng tulong saan pa naman kukuha ng mas malaking tulong ang mga nasalanta ng lindol o bagyo man yan? Siyempre sa pamahalaan ng gobyerno. Unang-una ang presidente. Nakakahiya naman kung hindi pupunta itong presidente natin. Di ba? Pero ito ang tanong ko sa inyo. Ito yung kumakalat. 80% umano ng mga Pilipino ay bumaligtad na. Nako. Nagsasabi na itong si Bongbong Marcos mga babayan ay best president in the Philippines.
Tayo nagbabalita lang. Ay pinapakita ko lang sa inyo, mamaya panoorin yung full video. No, itong mapapanood nyo mamaya. Wait lang kasi hihintayin ko po ang inyong komento. Payag ka ba? No. Isa ka ba sa 80% na nagsasabi na itong si Bongbong Marcos ay 80%, no? Nakasama ka ba sa 80% na si Bongbong Marcos ay best president, no? Nilaktawan niya o baga sinapawan niya si Tatay Digong. Asahan ko yung komento mo diyan, mare, kumpare ko, no? Kasi ito yung nababalitaan natin. Yung pag-iikot ni BBM, no, itong mga Pilipino ay nagsasabi na best president na, naiikot lang kayo, binigyan lang kayo ng ilang kilong bigas, bumaliktad na kayo. Di ba? Itong sa mga mayors, governors na to, mga nagpasalamat sa napanood nyo preview, alam nga naman hindi magpapasalamat itong mga to. Pero hindi ibig sabihin nun, maka Marcos na sila. Baga sumasabay lang yan sa agos. Sa aking opinion, mga babae na, kasi ako DDS ako Siyempre DDS din yan. Halimbawa ako, DDS ako na mayor, nagpunta yung presidente doon, alam nga naman nagbigay ng tulong sa mga kababayan natin, tapos hindi ka magpapasalamat. Gayon yun. Pero syempre, yung usapin about sa ginawa nila kay Tatay Digong, hindi yan mawawala. Kasi habang gumugulong ang pagdinig kay Tatay Digong, no, maghihintay pa rin ang mga taga-Dabawenyo. Pero hindi nila kayang tapatan itong ginawa ni Tatay Digong. Siyempre, alam niyo naman mga kababayan na si Tatay Digong ay talagang siniraan at kinidnap. No, nagsalita na nga po yung ambassador sa UK, kung napanood niyo sa ating vlog, ay talaga namang nagpatunay na mali ang ginawa dito kay dating pangulo na si Tatay Digong. Di ba? Maraming sumasampat siya, mga foreigners, di ba? At ay talagang alam nyo naman yan, ang ICC ay hindi po kayang manghuli kasi wala po silang armed forces, no? Wala silang police, wala silang panghuli. Basta court lang sila. Tapos itong ICC, mga babayan, ay hindi marunong mag-English. Kailangan pa magbayad ng translator. O di ba, ang lupit ng ICC na yan? Para mahuli ang isang may warrant sa isang bansa tulad ng Pilipinas, iuutos ng presidente yan. So itong presidente, sumasang-ayon sa ICC na itong tao na to ay pwede nyo hulihin, dadalhin ko sa inyo pre-delivery pa. Di ba? Yun mga kababayan. So doon pa lang mga kababayan, parang hindi talaga pasok sa 80% na best president itong si Bongbong Marcos. Dahil siya mismo ang nag-utos na ipakidnap itong si Tatay Digong. Hindi ba? Kasi kung si President Marcos hindi siya papayag na nadalhin sa dahig itong si Tatay Digong dahil meron namang pwede naman yung batas ng Pilipinas ang mag-usig at magparusa kay Tatay Digong. Hindi ba? Paano magiging best president yan si Bongbong Marcos? Kaya sa akin, fake news na naman to. Sa kanila, good news ang nangyari na ang mga mayors at governors, mga kapitan, barangay tanod ay nagpapasalamat kay Bongbong Marcos. Talaga naman dapat magpasalamat. Hindi ibig sabihin niya bumaliktad na yung mga yan. Nako. Kahit isang butil na bigas, pag ikaw may nag-abot sa'yo, magpasalamat ka. Alam nga naman, bibigyan ka ng Pangulo, bibigyan ka ng tulong, hindi ka magpapasalamat. Saka trabaho ng Pangulo ang tumulong sa mga lalawigan pag ito ay nasasalanta ng mga bagyo o lindol. Di ba? Alam nga naman nakakahiya, naunahan pa nga sila ng OBP na tumulong sa Cebu, di ba? Alam nga naman, hindi naman mahiya itong grupo ni Bongbong Marcos na hindi tumulong doon. Di ba? 300 million yata yung sabi ni Bongbong Marcos na ibibigay ko lang sa inyo tong pondo, ibibigay ko na lang, kayo naman nakakaalam kung ano ang gagawin dyan. At dito mga babayan, susunod nating vlog, sana abangan nyo nagtataka itong si Benz, Dizon sa tibay ng mga buildings sa Davao. Bakit daw sa Cebu ay napakalupit at napakadaming nasalanta, yung bang nasira. Pero sa Davao, sabi ng isang reporter na bakit itong Davao hindi ganun nasalanta, napakalakas ng lindol. Abangan yung susunodin na natin vlog mga babayan. Para may abangan kayo. Doon sila magtataka. No? At itong abangan nyo pa susunod natin vlog mga babayan. No, bakit itong si Bongbong Marcos inuunang
at tawag dito, inuunang magbigay ng mga ganito, ganyan, yung mga sakya, mga bus, ang Davao. Anong dahilan mo, Bongbong Marcos? Unahin mo rito dito sa flood control, unahin mo muna yan. Wala ka pa nga napapagawa. Inuuna mo yung Davao na bigyan ng mga bus, mga kung ano-ano. Halak ka. Anong nangyayari? Ito, dito pa lang mga babayan, alam ko hindi ka papayag na best president itong si Bongbong Marcos eh. Hindi pa tapos sa mga usapan sa flood control. Magkakaroon pa nga ng hearing about sa ICI, no? Tapos ipa-private nila. Diyos ko naman, ano bang nangyayari? Sasabihin nyo, best president, 80% ba? Aba, 20% na lang yung mga DDS na nagsasabing hindi best president si Bongbong Marcos. Wow! Di ba? Yun mga kababayan ng ating yun ang ating balita ngayon. So sana magkomento ka dyan, mga kumare ko. Isa ka ba sa nagsasabing best president itong si Bongbong Marcos? At kayo, magkomento rin ba kayo dyan na itong mga DDS mayors and governors sa Davao ay bumaliktad na nga ba? Kayo na mag-analyze. Ipanood ko sa inyo yung video. Play mo muna yung boy. Sige, panoorin nyo mo ito mga babayan. Galang na Presidente Ferdinand Marcos sa inyong pagdalaw dito sa probinsya ng Davao Oriental, 10 ng ating mga cabinet secretary and other national agencies. Good afternoon po. In behalf po of the people of Tarragona, we wish to extend our heartfelt gratitude po for you po and for our agencies na nandito for the immediate response, especially po for DSWD and with the rest of the attached agencies. Maraming salamat po talaga. Hindi po nahirapan kami sa local government because of the intervention. Yun talaga yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi kami alis dito hanggang Yes sir, thank you more very or much less, for hindi that. naman sabi namin bumalik sa dati, pero more or less normal na yung buhay ng mga naging biktima. Ang hindi mo inaakalang mangyayari sa Davao Oriental. May mga eksenang hindi mo akalaing makikita mo sa Mindanao, mga eksenang parang imposible pero nangyari, at mismong sa baluarte ng mga tinatawag na DDS. Sa Davao Oriental, kung saan dati sigaw ng mga tao ay Duterte pa rin, ngayon may kakaibang tanawin, hindi protesta, hindi galit, kundi taos-pusong pasasalamat. Nilunok ang pride. Ang mga mayor, ang gobernador, mga kilalang loyalista noon, tahimik pero nakangiti, hawak ang mikropono, humikas ng mga salitang ikinagulat ng marami, na sinasabing, malaki ang pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Halika, pakinggan pa natin ito. Marami ang napataas ang kilay, pero may dahilan. Dahil sa isang aksyon. Hindi ito tungkol sa politika, hindi ito tungkol sa kulay, ito'y tungkol sa responde. Nang yumanig ng malakas na lindol sa Davao Oriental, hindi na kailangan ng press release o pangako. Dumating agad ang tulong. DSWD trucks, sagip kadiwa, relief, pagkain, mabilis, tahimik, epektibo. Kaya raw, tila sabi ng mga nasa lokal, hindi namin inaasahan, pero saludo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit nga ba? Dahil minsan, hindi mo kailangan ng sigaw para marinig. Kailangan mo lang ng gawa, at iyon ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dati, DDS Stronghold ang tawag sa probinsya, pero ngayon, Davao Oriental is Stronghold of Gratitude ang maririnig mo. Hindi dahil nagbago ang kulay, kundi dahil may leader na kumilos bago pa humingi. At ito ang sinasabi ng iilan, at hindi natin alam kung talaga bang totoo ito. Dahil ayon daw sa survey, 80% ng mga Pilipino positibo kay Pangulong Bongbong Marcos, at sinasabi pa dito, Best President, ikaw, sang-ayon ka ba? Iba ang narrative sa social media, pero sa lupa, sa barangay, sa palengke, ang mga tao simple lang ang tanong, sino ang kumilos nung kailangan namin? At doon nasagot ang lahat. Ironiya ba ito o realidad? Ang mga dating matitibay na pader ng loyalty unti-unting nabubura ng mga aksyon. Davao Oriental, dating simbolo ng DDS pride, ngayon simbolo ng pagkilala sa epektibong serbisyo. Kaya kung ang tanong mo ay, sino ang best president? Marahil, ang sagot ay nasa mismong mga labi ng mga taong dati mo inakalang magsasabing, salamat, PBBM. Yon, napanood nyo, di ba? Di ba, mga kababayan? Yan yung mga balita na
mga vloggers na talagang pumupuri pa rin sa Pangulo natin na si Bongbong Marcos. Siyempre mga kababayan, kaming mga DDS, may mga tanso vlogger, kanya-kanyang manok yan na talaga naman pinaglalaban. Ganun talaga. Pero ang majority ngayon daw ay si Bongbong Marcos. Talagang yung mga Pilipino ay bumaliktad na. Bumaliktad na po sa partido ng Marcos. My goodness. So mas marami daw pong umaasenso ngayon. No, mas marami daw pong hindi na naghihirap sa panahon ni Bongbong Marcos. Kahit daw po naubos na ang pondo ng Pilipinas at ninakaw ng mga demonyong kawatan, mas marami pa rin daw na hindi mahihirap ngayong panahon ni Bongbong Marcos. At may balita tayo nung nakaraan, 'di ba? Yung two-piece ba 'yon? Ay, two-piece. Ano ba 'yon? Pang swimming 'yun, boy. Ano ba 'yon? Ano ba 'yon, kumare? Two-piece. Two-piece. Yung binibigay ng gobyerno sa mga mahihirap. Ano ba 'yung two-piece eh? Hindi naman. Pinagtawanan tuloy ako ni March. One piece. Putang ina. Basta yun na yun, binibigay ng mga gobyerno sa mga sobrang mahihirap. At meron daw nag-graduate na 180,000 na families na hindi na qualified doon sa ayuda ng gobyerno na yon, dahil nga daw po umasenso na po sila. Hindi na sila pwedeng makatanggap noon dahil maganda na po ang buhay nila. So sa buong Pilipinas, 180,000 na families ay nag-graduate na po sa ayuda ng gobyerno na yan, dahil sila po ay umasenso na. 180,000 families. Iko-compare mo sa ilang milyon na tao. Wala pang isang guhit yan, mga babayan, na gumanda na daw ang kanilang kabuhayan. Biruin mo 180,000 families, wala pa sa isang tuldok yan. Paano gumanda na ang kanilang buhay? My goodness, 'di ba? Tulad ngayon sa mga ospital, pag wala kang pera, mamamatay ka na, wala naman libreng gamot. At sa sinasabi ni Bongbong Marcos na may libre sa ospital, ang dami ko ng vlog na tinulungan ko lang din sa sa charity natin. Walang maibigay na gamot sa ospital, pabibiling ka sa labas. 'Di ba? Mamamatay ka rin kung wala kang pambili ng gamot na nireseta ng doktor at kailangan mo dapat gumaling. Kasi kung hindi ka makakabili ng gamot, wala kang maibibigay na gamot doon sa doktor na pinabili niya, patay ang pasyente mo. Kaya mahirap pa rin magkakasakit ngayon, mga babayan. Wag ho kayo magkakasakit. Boy, sabihin mo wag sila magkasakit kung magkakasakit. Yun nga lang, mahirap pong magkasakit ngayon, mga babayan, dahil wala akong libre. Kung may libre man, palakasan din. Meron pa ho dito, mga babayan, may mga lumalabas. Kunyari nakagat ka ng aso, pabibiling ka ng anti-rabies sa labas. Mahal din yun. Ngayon, pagka in-injection sa yun, may sobra pa yung injection na yun. Ewan ko kung nakaranas ka na yan, Marge. Ngayon, may sobra pa dun sa injection sa yun, alangan dadalin mo yun. May iwan ngayon sa mga doktor yun, sa mga nurse. Ibebenta ng mga doktor ngayon, yung mga nurse, yung mga sumobra na nabili mo na anti-rabies. Nadali na ako niyan. Sabi ko, kadami naman itong pinabili ng doktor. Kasi alam ko yun, naapako ako pinabili ko, I think mga kulang 3,000 yata yun, pero ang dami. Ang nabigay lang sa akin, parang ilang ganun lang, ang daming sobra. Alangan inuuwi ko yan. Di ba? Yun pala ang balita doon. Yun ang nag-leak. Binebenta pala nila yun sa mga mahirap, may goodness. Kahit sa ospital, korupsyon. Putang ina. Yun, di ba? Ito ang mahirap dyan, mga babayan. Diyos ko. So kayo na mag-analyze, mga babayan, dito sa video na napanood nyo. So kung nagustuhan mo tong vlog natin ngayong araw na to, ay don't forget to like, at kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, paki-subscribe na lang para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Shoutout sa mga kumare dyan, shoutout sa inyo na umabot kayo sa dulo ng video na to. So hihintayin ko yung komento nyo, pupusuan natin yan. Kung isa ka ba sa mga Pilipino na nakasama sa 80% umano na nagsasabing maganda na ang buhay ng Pilipinas at nagsasabing best president itong si Bongbong Marcos, no? Kasama ka ba sa 80%? Nako, at ano masasabi nyo sa mga bumaliktad umano na mga DDS governors, mayors sa Davao? Ano makukomento mo diyan? Isa ka ba sa magkukomento? Babasahin ko 'yan. Maraming salamat po, mga babayan, ha. Susunod na video natin, sana huwag ka mawawala at lagi kayong nakasuporta. It's me, Boy Sardinas, Boy Sarsa.
Thank you and God bless every day. Bye-bye. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.